balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa GMAnews.tv, Pangulong Noynoy Aquino, inalis sa pwesto si Philippine Army Chief Lieutenant General Reynaldo Mapagu. Kilalang Arroyo appointee rin si Mapagu. Ang pumalit na Army Chief, si Special Operations Command Chief Major General Arturo Ortiz. Si Mapagu, magiging Vice Chief of Staff ng AFP. Sa Philippine Daily Inquirer, pag-asa unti-unting iniiwan. Sa research na ginawa ng Inquirer, may 24 ng weather specialists ang nag-abroad, kapalit ng mas malaking sahod at benepisyo. Ang pinakahuli, ang forecaster na si Nonoy About na umalis pa Dubai noong nakaraang taon. Ang Dubai kasi puspusan ng pagsasamoderno ng kanilang weather forecasting system na malaking tulong din daw sa pagpapalakas ng kanilang turismo. Sa Philippine Star, may insidente rin ng oil spill sa Poro Point, La Union. Ang itinuturong dahilan, nasirang pipeline ng fuel depot ng Flying V habang may kinakarga ritong gasolina mula sa oil tanker. Patuloy sa ngayon ang paglilinis at pagkukontain ng mga taga-Flying V, Coast Guard at local officials sa tumagas na krudo. At yan ang banner stories ngayong araw ng Miyerkules. Hey, good morning. Hi, good morning. Good morning mga kapuso. Good morning, Art. Good Good morning, Kuya. Good morning, Lee. Alright, eto na ang pampaganda ng ating morning art mula sa Marikina City. Dahil today, makikilala natin ang isang rubber artist o lumilikha ng obra mula sa mga goma. Uy, hindi naman si Uy, Richard goma. Gomez. Ay, hindi si Goma yan. Hindi. Ang colorful na buhay ng Rubberman ng Marikina, kakamustahin ngayon ni Susan Enriquez. Good morning, Susan. Hi, Susan. Good morning, mga Rubber kumare. Good morning, Arn. Mamaya, nako, mag-ingat ka. Baka gayahin ka nitong ating... Matakot ka. Okay, dito po sa barangay ng kung akala niyo po itong Marikina ay sikat lang sa mga sapatos, di ba? Sa mga sapatos na yan, mga footwear. Aba, hindi ho yan. Dahil dito ho sa barangay ng sa Marikina, meron nung isang tinatawag na artist, magaling na artist. At mamaya, ipapakita ho natin yung kanya yung mga work of art. Ito hong si Mark David Zerezo, o kung tawagin po ay Rubberman, dahil yung kanya mga ginagawa hong mga produkto, yung mga artwork po niya, gawa ho sa rubber. At sabi nga po, ito yung mga pinagtabasan, yung mga goma ng pinagtabasan ng mga sapatos. So para hindi ho masayang, marami ho siyang nagagawa ngayon. Ayan, nakikita nyo yung nasa likod ko. Yan lang ho ilan sa mga sample ng kanyang mga ginawa. Dahil ito pala nakahiligan na niya mula nung siya ay bata. Bagamat siya po ay isang IT expert po itong ating makakasama mamaya. Ito nga si Mark David Zerezo. Ipapakita ho niya kung paano niya ginagawa ito, yung kanyang mga produkto, mga laruan, may mga keychain, ganyan. Paano ho niya kinukumpuni yung sinasabi nga mga pinagtagpi-tagping pira-piraso at mga pinagtabasan ng mga gomang sapatos. Kakaiba nga naman yung kanyang talento. At mamaya ay tutulungan din ho tayong gumawa ni Mark ng isang nakatulad mo ng nasa studio. Walaan nyo na lang mamaya kung sino yung gagayahin po ni Mark niya. Kaya wag po kayong aalis. Tutok lang po dito sa numero 1 tagapaghatid ng mga bagong-bagong balita at gimmick tuwing umaga. Ang unang hirit, back to studio. Ingat ka, Arn, ha? Ingat ka. Thank you, Ms. Sue. At sa mga bagong gising dyan, wish nyo bang in a few minutes lang bongga na agad ang inyong beauty? Well, yan din ang wish namin. At yan ang ihirap namin today, mga instant na pampa-beauty. Kung ano-ano ang mga ito, abangan nyo pumamaya at magpapakikay tayo. 24 hours a day, 'cause I'm hot like that. Every guy everywhere just gives me mad attention. Like I'm under inspection. I always get to 10, 'cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me, Perfect bagay ko Bagay, sino ha? yan. Ay, Sige nga, ikaw, mamaya. Lagyan Hanap natin. tayo dyan. Ito pa ang isang beauty tip para hindi tayo pumangit. Dapat umiwas tayo sa stress tulad Ano ng si Mangot? traffic. Bawal ang simangot. Kaya dapat alamin na natin ang lagay ng trapiko para makaiwas tayo dyan. Ito po si Lama Noel. Good morning, love. Good morning sa inyo at good morning din sa ating mga motorista at mga commuter ngayong araw na ito, mga kapuso. Ito na po ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng EDSA North Avenue via 3G. Makikita ho natin ngayon na magkabilang lane. Yung kaliwa ay patungo ng Cubao area at yung kanang bahagi naman ay patungo ng Norte at Monumento na napaka-beautiful pa rin po at walang problema.
Sa EDSA Kamuning Road naman, or EDSA Kamuning Flyover, eto naman po ang sunod natin, makikita rin natin ang tuloy-tuloy pa rin po. Nakangiti pa rin ang ating mga motorista at commuter dahil napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. Pero pagdating ho ng EDSA Cubao, may konting abala na pong nararanasan. Yung kaliwang bahagi medyo may pagbagal na. Yung mga papailalim po ng Aurora Underpass, maski po yung kaliwang bahaging lane, ay mayroong choke point dyan sa area dahil na rin po sa ilang bus na lumalabas sa ilang mga bus terminal at pumapasok dyan sa lugar na yan. Kababa po ng EDSA Guadalupe tayo mga kapuso. Makikita ho natin ngayon ang kaliwang bahaging lane patungo po ng Makati area at Pasay na rin na napakaganda rin ho at walang problema. Ang kanang bahagi naman patungo po ng EDSA Show ay wala rin hong problema. Napakaganda rin po ng daloy ng trapiko. Isunod na ho natin ang Baclaran sa may Rojas Boulevard. Makikita ho natin ngayon, Wednesday pa lang ngayon mga kapuso. Siyempre tayo ay may simba po para sa ating mga deboto dyan sa Baclaran Church. May konting choke point din po sa may area ng harapan ng Baclaran Church. Pero pagkalampas niyo po dyan ay magiging tuloy-tuloy na po ang inyong pagbiyahe. May coding tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada. Laban niyo, Wares. Mahal mga dyan and everything. Yan! Sayawan natin ng morning. Narito na po ang mga nagbabagong balita sa Unang Balita.